Excuse. Umayos ka nga, Grace. Huwag mong ipapahamak ang buong pamilya natin dahil lang sa kaartehan mo. Ang matinis na boses ni Mama ang pumunit sa katahimikan ng kwarto, kasabay ng marahas niyang paghila sa buhok ko para iharap ako sa salamin. Tingnan mo iyang sarili mo. Isang hamak na peklat lang yan, matatakpan din yan ng make-up at belo. Ang importante, maisalba natin ang negosyo at mapagamot si Lola. Napapikit ako ng mariin. Hindi dahil sa sakit ng pagkakasabunot, kundi sa hapdi ng mga salitang binitiwan niya. Sanay na ako. Sanay na akong ako lagi ang may kasalanan, ako ang pabigat, ako ang naiiba. Pero ma, hindi po to tama, halos pabulong kong sabi, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Paano kung malaman niya? Paano kung hindi ako si Glenda? Ayan ka na naman, si Glenda, ang kakambal kong ubod ng ganda at kinis ang kutis, na prenteng nakaupo sa kama habang pinagmamasdan ang sarili niyang mga kuko na bagong polish. Ano ka ba, ate? It's just for a while. Once na makuha na natin ang kailangan natin from that Morocco guy, di hiwalayan mo. Simple as that. Besides, sino ba namang matinong lalaki ang magkakagusto sa'yo, pag nakita iyang drawing sa mukha mo? Humalakhak siya, tila ba napakagandang biro ng sinabi niya. Tumago sa puso ko ang bawat salita. Drawing. Ganoon na lang ba ang tingin nila sa akin? Isang pagkakamali ng tadhana? Si Mama naman, lumapit kay Glenda at hinaplos ang buhok nito. Tama ang kapatid mo, Grace. Huwag ka nang mag-inarte dyan. Isipin mo si Lola. Gusto mo bang mamatay na lang siya nang hindi man lang natin nasusubukang ipagamot ng maayos? Doon ako natigilan. Si Lola. Ang kaisa-isang tao sa mundong ito na nagparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal at pagtanggap. Siya ang dahilan kung bakit kahit anong sakit, kinakaya ko. Huminga ako ng malalim. Sige po. Gagawin ko po, sagot ko, ang boses ay basag. Wala akong magawa. Para kay Lola, gagawin ko ang lahat, kahit pa ang ibenta ang kaluluwa ko sa isang kasunduang hindi ko naman ginusto. Ang araw ng kasal ay dumating na parang isang masamang panaginip. Ingrande ang lahat, mula sa simbahan na napupuno ng mga puting bulaklak, hanggang sa resepsyon na ginanap sa isang mamahaling hotel. Maraming tao, mga kilalang personalidad sa mundo ng negosyo. Ngunit para sa akin, ang lahat ay isang malaking entablado ng kasinungalingan. Suot ko ang magarbong bestida na dapat sana para kay Glenda. Ang mukha ko, pinaghirapang takpan ng makapal na make-up ng isang kilalang artist, at ang belo ay maingat na inilagay upang maitago ang peklat na gumuguhit mula sa aking sentido hanggang sa gilid ng aking labi. Isang alaala ng isang sunog noong bata pa ako, isang sunog na siyang kumitil sa buhay ng aming ama. Sa buong seremonya, hindi ko magawang itaas ang aking paningin. Nakayuko lang ako, takot na baka may makapansin, baka may makakita sa kung sino talaga ako. Nararamdaman ko ang mga tingin ng mga tao, ang kanilang mga bulungan. Siguro'y iniisip nila kung gaano ako kaswerte dahil ikakasal ako kay Morocco Villarreal, ang binatang ihi ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Gwapo, matangkad, matipuno. Pero ang mga mata niya walang kabuhay-buhay. Malamig. Mas malamig pa sa yelo. Nang humarap ako sa kanya sa altar, isang mabilis na sulyap lang ang ibinigay niya sa akin, bago ibinaling ang tingin sa paring nasa aming harapan. Walang emosyon. Walang kislap ng paghanga o pagmamahal na karaniwang nakikita sa mga mata ng isang groom na ikakasal sa babaeng pinakamamahal niya. Para sa kanya, isa lang itong transaksyon. At ako ang produkto. Pagkatapos ng kasal, dinala ako sa isang mansyon sa Isla de Clara, ang islang pag-aari ng mga Villarreal. Doon daw kami titira. Ako lang at siya. Ang layo sa kabihasnan, ang layo sa pamilya ko. Ang layo sa lahat ng kinasanayan ko. Pagpasok ko sa master's bedroom na inihanda para sa amin, agad akong napatakbo sa banyo. Hindi para umihi o maghilamos, kundi para umiwas. Umiwas sa sarili kong refleksyon. Ayokong makita ang babaeng nakasuot ng puting bestida, ang babaeng may peklat na pilit itinatago, ang babaeng nagsinungaling para lang sa pera. Isinandal ko ang likod ko sa malamig na pinto ng banyo, at dahan-dahang napaupo sa sahig. Niyakap ko ang aking mga tuhod, pinipigilan ang mga hikbing gustong kumawala sa aking dibdib. Ang bigat-bigat.
Para akong binagsakan ng langit at lupa. Ang takot, hiya, at galit ay naghahalo-halo sa kalooban ko. Takot na mabisto. Hiya sa aking sarili, sa aking itsura, sa aking ginagawa. At galit-galit sa pamilya ko, sa tadhana, at lalo na sa sarili ko dahil hinayaan kong mangyari ito. Ang laki ng banyo. Puro marmol ang sahig at dingding. May malaking bathtub sa gilid at hiwalay na shower area. Pero ang pinakaayaw kong tingnan ay ang malaking salamin sa tapat ng lababo. Pilit kong iniiwasan iyon. Ayokong makita ang sarili kong nakadamit pang kasal, lalo na ang mukhang pilit pinaganda para lang maitago ang katotohanan. Ang peklat na ito ang sumpa ko. Ito ang dahilan kung bakit lagi akong segunda mano, laging tago, laging kapalit. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng kwarto, senyales na pumasok na si Morocco. Napalunok ako. Ito na. Ito na ang simula ng aking pagpapanggap. Tumayo ako, nanginginig ang mga tuhod, at pilit na inayos ang sarili. Kailangan kong maging matatag. Kailangan kong magpanggap na ako si Glenda, ang siyasat, confident, ang palangiti, ang perpekto. Huminga ako ng malalim bago buksan ang pinto ng banyo. Nakatayo siya malapit sa bintana, nakatalikod sa akin, nakapamulsa. Ang tindig niya pa lang, ramdam mo na ang otoridad at ang lamig ng kanyang pagkatao. Kahit anong anggulo, gwapo pa rin. Pero ang gwapong yon, parang walang pakialam sa mundo. Dahan-dahan akong lumapit. Hindi ko alam ang sasabihin. Si Glenda, sigurado akong alam niya kung paano hawakan ang ganitong sitwasyon. Marahil ay lalapitan niya ito, yayakapin o hahalikan. Pero ako, hindi ko kaya. Ang simpleng paglapit lang sa kanya ay parang ang hirap-hirap na. Morocco, mahina kong tawag. Hindi siya lumingon. Nanatili siyang nakatingin sa labas ng bintana, kung saan tanaw ang madilim na dagat. Ang katahimikan sa pagitan namin ay nakakabingi. Tanging ang marahang ugong lang ng aircon ang maririnig. Maya-maya, nagsalita siya, ang boses ay kalmado ngunit may diin. Tapos na ang palabas, Glenda. Hindi ako nakasagot agad. Palabas? Tama siya. Isa lang itong malaking palabas. Sinubukan kong magsalita na parang si Glenda. Anong-anong ibig mong sabihin? Dahan-dahan siyang lumingon paharap sa akin. Ang mga mata niya, matalim, tila ba kayang-kaya niyang basahin ang pinakatatago kong sekreto. Bawat titig niya ay parang libo-libong karayom na tumutusok sa aking konsensya. Napaiwas ako ng tingin, yumuko at pinaglaruan ang mga daliri ko. Ang belo sa aking ulo ay bahagyang gumalaw at mas lalo ko itong gustong isiksik sa aking mukha. Naglakad siya palapit sa akin. Bawat hakbang niya ay parang dagundong sa aking dibdib. Huminto siya sa mismong harapan ko, napakalapit. Naamoy ko ang banayad niyang pabango, isang amoy na sofistikado at malungkot. Iniangat niya ang kanyang kamay at akala ko ihahawakan niya ang aking mukha o ang belo. Ngunit sa halip, itinuro niya ang dibdib ko. Ang kontrata, sabi niya, ang boses ay walang emosyon. Naibigay na ng pamilya mo ang gusto nila. At ako, nakuha ko na ang kailangan ko, isang asawa para mapanatag ang mga investors at ang lolo ko. Napatingala ako sa kanya, gulat. Akala ko ba tungkol ito sa negosyo ng pamilya namin? Tumawa siya ng mapakla, isang tawang hindi umabot sa kanyang mga mata. Akala mo ba tungkol lang ito sa kumpanya ninyo? Parte lang iyon ng kasunduan. Ang mas importante, kailangan ko ng Villarreal na tagapagmana. At para doon, kailangan ko ng asawa. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Tagapagmana. Iyon lang pala ang habol niya. Hindi ko alam kung dapat ba akong makaramdam ng ginhawa dahil hindi pala ako ang target ng kanyang galit o mas lalo akong dapat masuka sa sitwasyong ito. Gagamitin niya ako para magkaana. Hindi ako nakapagsalita. Nanatili akong nakatitig sa kanya, naguguluhan, natatakot. He leaned in closer, his eyes narrowing, scrutinizing every inch of every visible face, kahit pa natatakpan ito ng belo at makeup. Ramdam ko ang init ng hininga niya malapit sa aking tainga. Pero may isang bagay na gumugulo sa isip ko mula pa kanina sa simbahan, bulong niya, ang boses ay biglang naging mapanuri at puno ng pagdududa. Humakbang siya palayo ng kaunti, tinitigan ako mula ulo hanggang paa, at saka binitiwan ang mga salitang nagpatigil sa pagtibok ng puso ko. Ikaw ba talaga si Glenda?
Ang tanong ni Morocco ay umalingaw-ngao sa apat na sulok ng silid, at higit pa roon, sa loob ng aking dibdib. Ikaw ba talaga si Glenda? Para akong binuhusan ng malamig na tubig na may yelo. Nanigas ang buo kong katawan, at ang mga salitang dapat kong sabihin bilang si Glenda ay biglang naglaho sa isip ko. Pinilit kong ngumiti, isang ngiting sigurado akong mukhang pilit at alanganin. Ano ka ba, Morocco? Siyempre, ako to, sino pa ba? Kinakabahan kong sabi habang pilit na inaalala ang mga kilos at pananalita ni Glenda. Siya, sa ganitong sitwasyon, malamang ay tatawa lang at sasabihing, silly. Of course, it's me. Who else could it be, you my handsome husband? Pero hindi ako si Glenda. At kahit anong pilit ko, hindi ko kayang gayahin ang natural niyang kumpiyansa at kaartehan. Tinitigan niya ako ng matagal, ang mga matay nanunuri pa rin. Bawat segundo ng katahimikan ay parang isang oras ng paghihirap para sa akin. Sa wakas, bahagya siyang tumango, tila ba pinipilit din ang sariling maniwala, o marahil ay napagod na lang sa pag-iisip. Magpahinga ka na, sabi niya, bago tumalikod at naglakad patungo sa isang pinto sa kabilang bahagi ng silid. Marahil ay doon ang kanyang sariling walk-in closet o banyo. Hindi na niya ako muling tiningnan. Nakahinga ako ng maluwag pero panandalian lang. Ang takot ay nanatili, kumakapit sa akin na parang pangalawang balat. Ang unang gabi namin bilang mag-asawa ay nagsimula sa isang malaking pagdududa. Paano ko ito kakayanin sa mga susunod na araw, linggo o baka buwan pa? Ang mga sumunod na araw sa Isla de Clara ay naging isang kakaibang routine. Si Morocco palaging abala. Maaga siyang umaalis, marahil ay pumupunta sa kung saan mang opisina niya rito sa isla, o di kaya'y may mga online meetings. Gabi na siya kung umuwi at madalas, diretso na sa kanyang study room. Halos hindi kami nagkikita o nagkakausap. Para kaming dalawang estranghero na napilitang magsama sa iisang bubong. Ako naman, naiwan sa malaking mansyon kasama ang ilang mga katulong. Sila ang nag-aasikaso ng lahat. Wala akong ibang ginawa kundi ang magkulong sa kwarto, o di kaya'y maglakad-lakad sa hardin, palaging may takip sa mukha. Isang manipis na scarf o isang malaking sombrero na mainet ang nagsisilbi kong pananggalang sa mapanuring mata ng mundo, at lalo na, kay Morocco. Hindi ko pa rin kayang humarap sa salamin ng matagal. Ang peklat ko, parang laging nangungusap, nagpapaalala ng aking kasinungalingan. Isang umaga, naabutan ako ni Morocco sa kusina. Nagulat ako dahil bihira siyang pumunta roon, lalo na sa umaga. Karaniwan, si Manang Rosa, ang pinakamatandang kasambahay, ang naghahanda ng kanyang kape. Pero noong araw na yon, naisipan kong ako ang magtimpla. Marahil ay dala na rin ang matinding pagkabagot. Busy ako sa pagtitimpla ng kape, at hindi ko na malayang nakatayo na pala siya sa may pintuan ng kusina, pinagmamasdan ako. Bahagya akong napatalon sa gulat nang magsalita siya. Anong ginagawa mo? Tanong niya, ang boses ay gaya pa rin ng dati, walang emosyon. Nagtitimpla ng kape, sagot ko, hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. Agad kong inayos ang scarf na nakatakip sa ibabang bahagi ng aking mukha. Gusto mo? Hindi siya sumagot agad. Naglakad siya palapit sa akin, at umupo sa isang mataas na stool sa may kitchen island. Pinanood niya ang bawat galaw ko habang inihahanda ko ang kape. Ramdam ko ang kanyang mga titig at mas lalo akong kinabahan. Baka mapansin niyang hindi ako sanay gumalaw sa kusina na parang si Glenda, na mas gustong nasa labas at nakikipag-party kaysa magluto o magtimpla ng kape. Pero sinubukan kong maging natural. Habang nagtitimpla, hindi ko na malayang humuhuni pala ako ng isang lumang kundiman na madalas kantahin ni Lola noong bata pa ako. Isang himig na nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Nang matapos ako, maingat kong inilapag ang tasa ng kape sa harapan niya. Hindi pa rin siya nagsasalita, nakatitig lang sa akin, o marahil sa scarf na nakatakip sa aking mukha. Ang mga mata niya, na dati malamig lang, ngayon ay may bahid ng intriga. Hindi ko matiyak. Sana magustuhan mo, sabi ko, bago mabilis na tumalikod, akmang aalis na. Sandali, pigil niya. Napahinto ako, ngunit hindi lumingon. Maupo ka muna. Samahan mo akong magkape. Nagulat ako sa sinabi niya. Ito ang unang beses na hiniling niyang manatili ako. Dahan-dahan akong humarap at naupo sa stool na nasa tapat niya, may malaking kitchen island sa pagitan namin.
Sumimsim siya sa kape, at sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, nakita ko ang bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Parang nasarapan siya. Masarap, sabi niya, na ikinagulat ko palalo. Isang simpleng salita, pero parang ang laki ng epekto sa akin. May kung anong kilig na biglang sumilay sa puso ko, isang pakiramdam na matagal ko nang hindi naramdaman, o marahil ay hindi pa talaga naramdaman kailanman. Salamat, nautal kong sagot, habang pinipigilan ang pamumula ng aking mga pisngi na sana ay hindi niya mapansin sa ilalim ng aking takip. Nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan, pero hindi na ito kasing bigat ng dati. May kung anong nagbago. Marahil ay dahil sa kape, o marahil ay dahil sa simpleng gesture niya ng pag-imbita sa akin na maupo. Kinabukasan, habang nagdidilig ako ng mga halaman sa hardin, isa sa ilang bagay na nagbibigay sa akin ng kasiyahan dito sa isla, nadulas ako sa basang damuhan. Hindi naman malakas ang pagkakabagsak ko, pero natamaan ng matulis na bato ang aking braso. Maliit lang na sugat, pero dumugo. Papunta na sana ako sa loob ng bahay para gamutin ito nang biglang lumitaw si Morocco mula sa kung saan. Mukhang katatapos lang niyang mag-jogging, base sa suot niyang sportswear at pawis sa kanyang noo. Anong nangyari sa'yo? Tanong niya, ang boses ay may bahid ng pag-aalala, na muli kong ikinagulat. Lumapit siya at tiningnan ang sugat ko. Wala to, maliit na sugat lang. Nadulas lang ako, sagot ko, habang pilit na itinatago ang braso ko. Ayokong makita niya, kahit maliit lang na sugat. Ayokong maging dahilan na naman ng atensyon. Pero hindi siya nakinig. Kinuha niya ang braso ko ng marahan. Ang mga daliri niya, mainit kumpara sa malamig kong balat. Isang kuryente ang tila dumaloy sa katawan ko sa simpleng pagdampi na iyon. Napatingin ako sa kanya, at sa unang pagkakataon, nagtama ang aming mga mata ng mas matagal. Ang mga mata niyang dati malamig, ngayon ay may kakaibang ningning. Halika, gagamutin natin yan, sabi niya, at hinila ako papasok sa bahay. Hindi na hinintay ang sagot ko. Dinala niya ako sa banyo ng master's bedroom, ang banyong pilit kong iniiwasan. Kumuha siya ng first aid kit mula sa kabinet. Habang nililinis niya ang sugat ko, ramdam na ramdam ko ang bawat haplos ng bulak sa aking balat, ang bawat pag-ihip niya para maibsan ang hapdi. Napakalapit ng mukha niya sa akin, at naamoy ko na naman ang kanyang pabango. Hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya. Sa kanyang makakapal na kilay, sa mahahabang pilik mata, sa matangos niyang ilong, at sa kanyang mga labi na teka, bakit ko ba iniisip ang mga labi niya? Ayan, okay na, sabi niya, matapos lagyan ng band-aid ang sugat ko. Ngumiti siya ng bahagya. Isang totoong ngiti. At ang ngiting iyon, parang araw na sumikat sa maulap kong mundo. Salamat, yun lang ang nasabi ko, ang puso ko'y kumakabog ng malakas. Ang mga sumunod na araw ay nagpatuloy sa ganoong takbo. May mga pagkakataong nagkakasalubong kami, nagkakausap ng kaunti. Madalas, tungkol sa mga simpleng bagay, sa panahon, sa mga halaman, sa pagkain. Unti-unti, parang nababawasan ang pader sa pagitan namin. O baka ako lang ang nag-iisip noon. Isang gabi, habang nagpapahinga ako sa sala at nagbabasa ng libro, narinig ko ang boses ni Morocco mula sa kanyang study room. Medyo nakaawang ang pinto, at dahil sa sobrang tahimik ng bahay, naririnig ko ang kanyang pakikipag-usap sa telepono. Hindi ko sinasadyang makinig, pero nakuha ng atensyon ko ang pangalan ni Glenda. Hindi, masinabi ko na sayo, ayos lang kami dito, sabi ni Morocco, tila iritado. Glenda is she's adjusting. May pag-aalinlangan sa boses niya nang banggitin niya ang pangalan ng kapatid ko. Pero may napapansin lang akong kakaiba sa kanya lately. Natahimik siya, nakikinig sa kausap sa kabilang linya. Sigurado akong si Mama ang kausap niya. Nga, she's still quiet. And she still wears that thing on her face. Pero ma, may mga kilos siya na hindi ko maintindihan. Parang hindi siya si Glenda na kilala ko. Parang may tinatago siya. Nanlaki ang mga mata ko. Nagsisimula na siyang maghinala ng todo. Maya-maya pa, narinig kong nagpaalam na si Morocco sa kausap. Ilang sandali lang, bumukas ang pinto ng study room at lumabas siya. Nagtama ang aming mga mata. May kung anong emosyon sa kanyang mukha na hindi ko mabasa, pagdududa, pagtataka, at marahil, kaunting pag-asa. Hindi ko alam. Basta ang alam ko lang, ang puso ko ay nagsimulang kumabog na naman ng malakas, hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa takot.
Naglakad siya palapit sa akin. Bawat hakbang niya ay parang humihigpit ang tali sa aking lalamunan. Huminto siya sa tapat ng sofa kung saan ako nakaupo. Tinitigan niya ako ng diretso sa mga mata na para bang sinusubukang basahin ang kaluluwa ko. Grace, hindi, Glenda dapat. Mali ang narinig ko. O baka naman. Glenda, pagtatama niya sa sarili pero narinig ko ang unang bigkas. Pwede ba tayong mag-usap? Tumango lang ako, hindi makapagsalita. Ang dila ko'y parang namanhid. Umupo siya sa katapat kong upuan. Nakapatong ang kanyang mga siko sa kanyang mga tuhod, ang mga kamay ay magkasalikop. Seryoso ang kanyang mukha. Alam mo, Glenda, panimula niya, ang boses ay mababa at seryoso. Mula nang dumating tayo dito sa isla, marami akong napapansin na kakaiba sa'yo. Napalunok ako. Heto na. Ang kinatatakutan ko. Hindi ka na kasing dalas magsalita tulad ng dati. Palagi kang nakatakip ang mukha. At parang mas gusto mo na ngayon ang mga simpleng bagay. Ang pagluluto, ang paghahalaman, mga bagay na hindi ko naman nakita sa'yo noon. Yumuko ako. Ano ang isasagot ko? Na hindi talaga ako si Glenda? Na ang babaeng minsan niyang nakilala o ang babaeng inaasahan niyang makasama ay hindi ako. May problema ba, Glenda? Tanong niya, ang boses ay bahagyang lumambot. May gusto ka bang sabihin sa akin? Ang mga salitang yon, kahit malumanay, ay parang kidlat na tumama sa akin. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin ang lahat. Gusto kong humingi ng tawad. Pero ang takot na baka kamuhian niya ako, ang takot na baka masira ko ang lahat, pati na ang pag-asa ni Lola, ang siyang pumipigil sa akin. Umiling ako, hindi pa rin makatingin sa kanya. O wala, Morocco. Pagod lang siguro ako. Naninibago pa rin sa lugar. Yan na lang ang palusot na naisip ko. Isang napakahinang palusot. Tumahimik siya ng matagal. Akala ko'y hindi na siya muling magsasalita. Akala ko'y tatanggapin na lang niya ang sagot ko. Ngunit nagkamali ako. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa akin. Mas malapit kaysa kanina. Naamoy ko na naman ang kanyang pabango, pero ngayon may kasama itong tensyon. Lumuhod siya sa harapan ko, kaya't napilitan akong mag-angat ng tingin. Ang mga mata niya puno ng matinding emosyon. Hindi ko pa siya nakitang ganito. May lungkot, may pagkalito, at may kung anong pagnanais na hindi ko maintindihan. Iniangat niya ang kanyang kamay, dahan-dahan, na para bang natatakot siyang baka tumakbo ako. Ang mga daliri niya ay marahang dumapo sa gilid ng scarf na nakatakip sa aking mukha. Ramdam ko ang init ng kanyang palad malapit sa aking pisngi. Glenda, bulong niya, ang boses ay halos hindi marinig. Sino ka ba talaga? At bago pa ako makakilos o makapagsalita, naramdaman ko ang marahan niyang paghila sa dulo ng aking takip. Ang scarf na nagsisilbing harang sa pagitan ko at ng katotohanan. Ang scarf na nagkukubli sa peklat na simbolo ng aking pagkatao at ng aking kasinungalingan. Nanigas ako. Ang puso ko'y huminto sa pagtibok. Ito na. Ang katapusan ng lahat. Ang mga daliri ni Morocco ay marahang humihila sa dulo ng scarf. Bawat milimetro ng paggalaw niyon ay parang isang mabagal na paglilitis sa aking pagkatao. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip at ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na dagundong ng sarili kong puso na para bang gustong kumawala sa aking dibdib. Napapikit ako ng mariin. Hindi ko kayang makita ang reaksyon niya. Hindi ko kayang harapin ang galit, ang pandidiri, o ang pagkadismaya na tiyak na mababakas sa kanyang mukha oras na makita niya ang tinatago ko. Ang mga alaala ng pangungutya, ng pag-iwas, ng pagiging iba, lahat yon ay bumalik na parang isang alon, handa akong lunurin. Ngunit bago pa man tuluyang mahubad ang takip sa aking mukha, isang malakas na ihip ng hangin mula sa nakabukas na bintana ang biglang pumasok. Ang hangin na iyon, na tila ba naging kakampi ko sa sandaling iyon, ang siyang naglipad sa manipis na scarf, hindi pa man ito tuluyang naaalis ni Morocco. Lumipad ito palayo sa akin, sumabit sa isang halaman sa di kalayuan. Gulat. Iyon ang unang emosyong nakita ko sa mukha ni Morocco nang imulat ko ang aking mga mata. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakaawang sa ere, kung saan naroon dati ang dulo ng aking scarf. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng pagdududa, ngayon ay nanlalaki, nakatitig hindi sa buong mukha ko,
kundi sa isang partikular na bahagi, sa gilid ng aking liig, malapit sa panga, kung saan nagsisimula ang peklat na gumuguhit pataas sa aking sentido. Hindi man niya nakita ang kabuuan, sapat na ang nasilayan niyang bahagi para magdulot ng matinding reaksyon. Ang kaninang pagkalito sa kanyang mukha ay unti-unting napalitan ng pagtataka, pagkatapos ay ng hindi makapaniwalang tingin, at sa huli, ng isang emosyong hindi ko pa nakikita sa kanya dati, isang bakas ng sakit. O baka guni-guni ko lang iyon dahil sa matinding kaba. Ano yan? Tanong niya, ang boses ay naging garalgal, halos pabulong. Ang lamig na dati bumabalot sa kanyang pagkatao ay biglang naglaho, napalitan ng isang bagay na mas matindi, mas nakakatakot, ang simula ng isang bagyo. Hindi ako makasagot. Ang dila ko'y parang naparalisa. Ang mga luha na kanina ko pa pinipigilan ay nagsimula ng magunahan sa pagpatak mula sa aking mga mata. Ang bigat sa dibdib ko ay parang lalong bumigat, na para bang dinadaganan ako ng isang malaking bato. Sumagot ka, sigaw niya, ang boses ay biglang tumaas, puno ng galit at hinanakit. Ano yang nasa lig mo? Bakit meron ka niyan? Lumakad siya palapit, bawat hakbang ay tila isang dagok sa akin. Hinawakan niya ang aking mga balikat, hindi marahas, pero may diin. Pinilit niya akong tumingin sa kanya. Glenda, hindi mo sinabi sa akin to, sabi niya, ang boses ay basag na. Bakit? Anong nangyari? May pag-aalala pa rin sa tono niya, pero natatabunan na ito ng namumuong galit. Ang pagtawag niya sa pangalan ni Glenda, habang nakikita ang bahagi ng aking peklat, ay parang isang sampal sa akin. Hindi na ako makapagpigil. Ang lahat ng sakit, ng takot, ng pagod sa pagpapanggap ay biglang sumabog. Hindi humihikbi kong sabi. Hindi ako si Glenda. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ko na parang isang bulkan na sumabog. Ang katotohanang matagal kong itinago, ang kasinungalingang binuo ng aking pamilya, ay sa wakas, lumantad na. Natigilan si Morocco. Ang pagkakahawak niya sa aking mga balikat ay lumuwag. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng matinding pagkalito nang hindi makapaniwalang tingin. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Anong sinasabi mo? Tanong niya, ang boses ay halos hindi na marinig. Ako si Grace, ang kakambal niya, patuloy ko, habang walang tigil ang pag-agos ng aking mga luha. Ang bawat salita ay parang kutsilyong humihiwa sa aking lalamunan. Pipinilit lang nila ako. Pipara sa pera para kay Lolad. Ang mga mata ni Morocco ay nanatiling nakatitig sa akin, sinusubukang intindihin ang bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Ang kaninang bakas ng sakit sa kanyang mukha ay mas lalong lumalim, napalitan ng isang matinding kabiguan. Para siyang niloko, pinagtaksilan. At sa isang banda, totoo naman. Dahan-dahan siyang umatras, papalayo sa akin. Ang bawat hakbang niya palayo ay parang libo-libong karayom na tumutusok sa aking puso. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagbago na naman, ang pagkalito ay napalitan ng malamig na galit, ang tipo ng galit na mas masakit kaysa sa sigaw. Kasinungalingan, bulong niya, ang boses ay puno ng pait. Lahat pala ito isang malaking kasinungalingan. Tumingin siya sa akin na para bang isa akong dayuhan, isang taong hindi niya kilala, isang taong kinasusuklaman niya. Ang tingin na iyon ang pinakamasakit sa lahat. Mas masakit pa kaysa sa mga salitang binitiwan niya. Hindi ko na nakayanan. Napahagulgol ako ng malakas. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi na kayang itago. Ang kahihiyan, ang pagsisisi, ang takot, lahat ay naghalo-halo. Tumalikod siya sa akin, hindi na nagsalita pa. Ang kanyang mga balikat ay naninigas sa galit. Naglakad siya palabas ng sala, palabas ng mansyon. Hindi niya ako nilingon. Kasabay ng paglabas niya ay ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang langit ay tila nakikidalamhati sa akin. Ang mga patak ng ulan ay humahampas sa mga bintana, kasabay ng malakas na kulog at matatalim na kidlat. Naiwan akong mag-isa sa sala, basang-basa ng luha, nanginginig sa lamig at sa takot. Ang babaeng may takip ay wala na. Ang natira ay si Grace, ang babaeng may peklat, ang babaeng nagsinungaling, ang babaeng iniwan sa gitna ng unos. Pinulot ko ang scarf na lumipad kanina. Basang-basa na rin ito ng ulan na pumapasok sa bintana. Niyakap ko ito ng mahigpit, na para bang ito na lang ang natitira kong kakampi sa mundong ito. Saan na ako pupunta? Anong gagawin ko? Ang kasal na ito, ang buhay na ito, ay isa na lang guho.
At ako, naiwan sa ilalim ng mga guhong iyon, nag-iisa at basag na basag. Ang pag-alis ni Morocco sa mansyon kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan ay parang isang hudyat. Hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata ng aking buhay na puno ng kasinungalingan at marahil, simula ng isa pang kabanata na hindi ko pa alam kung saan patungo. Ang alam ko lang, kailangan kong umalis doon. Hindi ko na kayang manatili pa sa lugar na iyon, sa bahay na iyon na puno ng alaala ng aking pagkukunwari at ng kanyang malamig na galit. Kinabukasan, habang hindi pa sumisikat ang araw, tahimik kong inimpake ang ilang damit na dinala ko. Wala akong ibang kinuha kundi ang mga personal kong gamit. Ang mga mamahaling damit at alahas na ibinigay sa akin bilang si Glenda ay iniwan ko. Hindi yon sa akin. Hindi ako si Glenda. Nag-iwan ako ng maikling sulat para kay Manang Rosa, nagpapasalamat sa kanyang kabaitan. Hindi ko na hinintay pang magising ang ibang kasambahay. Tahimik akong lumabas ng mansyon, dala ang maliit kong bag at ang bigat ng aking kalooban. Ang Isla de Clara, na minsan ay naging simbolo ng isang pangarap na hindi para sa akin, ay nilisan ko ng walang lingon likod. Hindi ko alam kung paano ako nakaalis sa isla. Marahil ay awa ng tadhana, o baka naman may kung sinong tumulong sa akin na makaalis nang hindi ko namamalayan. Ang mahalaga, nakarating ako pabalik sa Maynila, pabalik sa aming simpleng bahay sa Barangay Mabini. Pagdating ko sa bahay, ang inaasahan kong yakap at pag-aalala mula kay Mama ay hindi ko natanggap. Sa halip, isang malamig na tingin at matatalim na salita ang sumalubong sa akin. Anong ginagawa mo dito, Grace? Bungad ni Mama, ang boses ay puno ng pagkainis. Hindi ba dapat ay nasa isla ka kasama ang asawa mo? Huwag mong sabihing pinalayas ka niya. Si Glenda, na prenteng nakaupo sa sofa habang nagbabasa ng isang fashion magazine, ay tumawa ng mapang-asar. Ano ka ba, Ma? Malamang, nabuking na iyang peklat niya. Sinabi ko na kasi sa inyo, eh. This plan was a disaster from the start. Nakakahiya. Tumahimik ka, Glenda, saway ni Mama sa kanya, pero alam kong sa akin talaga ang galit niya. Grace, umayos ka. Anong nangyari? Sinira mo na naman ang lahat, ano? Hindi ako sumagot. Pagod na ako. Pagod na akong makipagtalo. Pagod na akong marinig ang kanilang mga paninisi. Dumiretso ako sa maliit naming kwarto, ang kwartong dati kong pinagsasalihan ni Glenda. Ngayon, mag-isa na lang ako. Ang mga sumunod na araw ay masahol pa sa impyerno. Si Mama, halos hindi ako kinakausap. Kung kakausapin man, puro panunumbat. Si Glenda naman, walang tigil sa pang-aasar at pangmamaliit. Ang peklat ko, laging sentro ng kanyang mga biro. Isang araw, habang naglalakad ako sa palengke para bumili ng gamot ni Lola, nasalubong ko si Glenda kasama ang mga kaibigan niya. Nang makita niya ako, umisi siya at tinawag ako ng malakas para marinig ng lahat. Hoy, Grace! Kamusta na ang pagiging asawa ng isang si? Ay, nga pala. Hindi ka na pala asawa. Ikaw na lang si ano nga ba ulit yun? Ah! Si Peklat na salot. Humalakhak siya ng malakas, kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang mga tao sa palengke ay napatingin sa amin. Ang iba'y nagbubulungan, ang iba'y natatawa. Ramdam ko ang pamumula ng aking mukha, ang panginginig ng aking mga kamay. Gusto kong magtago, gusto kong tumakbo. Pero may kung anong pumigil sa akin. Sa halip na umiyak o magalit, huminga ako ng malalim. Tiningnan ko si Glenda ng diretso sa mata. Glenda, kapatid kita. Pero hindi ibig sabihin noon ay hahayaan ko na lang na tapak-tapakan mo ang pagkatao ko. Nagulat siya sa sinabi ko. Maging ang mga kaibigan niya ay natigilan. Siguro'y hindi nila inaasahan na sasagot ako. Tumalikod ako at nagpatuloy sa paglalakad, iniwan silang nakatanga. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas sa loob ko. Ang babaeng dating laging yumuyuko at umiiwas, ngayon ay natututo ng tumayo para sa sarili niya. Pag-uwi ko sa bahay, nadatnan kong nakahandusay si Lola sa sahig, walang malay. Nataranta ako. Sumigaw ako ng tulong. Mabuti na lang at may mga kapitbahay na agad tumugon. Isinugod namin si Lola sa pinakamalapit na health center. Sabi ng doktor, masyado raw mataas ang blood pressure ni Lola at kailangan siyang ma-confine para maobserbahan. Kailangan din ng mga gamot na hindi naman mura. Doon ako tuluyang natauhan.
Wala na akong aasahan pa kay Mama o kay Glenda. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong magtrabaho para kay Lola. Kinabukasan, nilakasan ko ang loob ko. Nag-ayos ako ng sarili, sinuklay ang buhok, at kahit paano sinubukang takpan ng bahagya ang peklat ko gamit ang kaunting pulbos na bigay sa akin ni Lola noon. Naglakad ako sa buong barangay Mabini, nagbabaka sakaling may mahahanap na trabaho. Maraming pagtanggi ang natanggap ko. Ang iba dahil sa itsura ko. Ang iba dahil wala akong maipakitang sapat na experience. Pero hindi ako sumuko. Para kay Lola. Sa wakas, sa isang maliit na butika sa kanto, nakita ko ang isang sign na wanted, accounting assistant. Preferably with basic computer skills. Kahit nanginginig ang mga tuhod ko, pumasok ako. Isang matandang babae na may malumanay na ngiti ang sumalubong sa akin. Siya pala ang may-ari, si Aling Nena. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon ko na kailangan ko ng trabaho para sa pagpapagamot ni Lola. Hindi ko na itinago ang peklat ko. Kung hindi niya ako tatanggapin dahil dito, di hindi. Pero hindi ako magsisinungaling. Ngumiti si Aling Nena. Hiza, ang mahalaga ay ang sipag at tiyaga. At ang puso mo. Nakikita ko sa mga mata mo na mabuti kang tao. Hindi ako makapaniwala. Sa wakas, may isang taong hindi ako hinusgahan base sa aking itsura. Nagsimula akong magtrabaho sa botika kinabukasan din kahit maliit lang ang sahod, sapat na para makabili ng gamot ni Lola at makatulong sa mga gastusin sa bahay. Natuto akong mag-encode ng mga benta, mag-ayos ng mga resibo, at kung minsan, tumulong na rin sa pag-aasikaso ng mga customer. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aayos ng mga gamot sa estante, may isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng botika. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kung sino ang bumaba. Si Morocco. Nakatayo siya sa labas, nakatingin sa loob ng botika. Ang mga mata namin ay nagtama. Nakita ko ang gulat sa kanyang mukha nang makita niya ako roon, nagtatrabaho, nakauniporme ng botika. Hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto kong magtago pero huli na. Nakita na niya ako. Ilang sandali siyang nakatayo roon, tila nag-iisip. Pagkatapos, tumalikod siya at sumakay ulit sa kotse. Akala ko'y aalis na siya. Pero maya-maya, bumaba siyang muli, may dalang isang maliit na paper bag. Pumasok siya sa botika. Hindi sa akin, kundi kay Aling Nena siya lumapit. May ibinulong siya, at pagkatapos ay iniabot ang paper bag tumingin sa akin si Aling Nena, tapos ay tumango kay Morocco. Bago umalis si Morocco, muli siyang tumingin sa akin. Walang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Tumalikod siya at tuluyan ng umalis. Naiwan akong tulala. Ano iyon? Bakit siya napunta rito? Lumapit sa akin si Aling Nena, may hawak na isang calling card. Iniabot niya ito sa akin. Pinabibigay niya, sabi ni Aling Nena, nakangiti. Tiningnan ko ang calling card. Pangalan ni Morocco ang nakasulat at ang pangalan ng kumpanya niya. Sa likod nito, may sulat kamay na 3 salita lang. Salamat sa pagliligtas. Napakunot ang noo ko. Pagliligtas? Anong ibig niyang sabihin? Ang 3 salitang nakasulat sa likod ng calling card ni Morocco, salamat sa pagliligtas, ay paulit-ulit na umalinggaw sa isip ko. Pagliligtas? Kailan? Saan? Wala akong matandaang pagkakataon na iniligtas ko siya. Ang tanging nagawa ko lang ay ang lokohin siya, ang magpanggap na ibang tao. Imposibleng nagpapasalamat siya para doon. Pero ang mga salitang iyon, kasama ang biglaang paglitaw niya sa botika, ay nag-iwan ng isang malaking palaisipan sa akin. Bakit siya napunta roon? At bakit niya sinabi yon? Samantala, sa kabilang dako, si Morocco ay hindi mapakali. Ang pagkikita nila ni Grace sa botika, ang makita itong nagtatrabaho roon, simple, walang takip sa mukha, maliban sa bahagyang pulbos na halatang hindi sapat para ikubli ang peklat nito, ay gumising sa isang alaala na matagal na niyang pilit kinakalimutan. Ang peklat. Ang peklat na iyon sa mukha ni Grace. Parang pamilyar. Parang nakita na niya ito dati, noong bata pa siya. Isang madilim na gabi, isang malaking sunog, at isang batang babae na may tapang na humila sa kanya palabas mula sa nasusunog nilang bahay bakasyonan. Naalala niya ang init ng apoy, ang usok na halos sumakal sa kanya,
at ang maliit na kamay na humawak sa kanya ng mahigpit. At naalala niya, nang bahagya siyang magkamalay bago siya tuluyang mawalan ng ulirat, ang isang sulyap sa mukha ng batang babae, isang mukha na may peklat. Agad niyang tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Alfred, may ipapahanap ako sa'yo. Mga lumang hospital records. Mga 20 taon na ang nakalipas. Isang sunog sa Batangas. May batang lalaki at batang babae na nasangkot. Masusunod po, sir, sagot ni Alfred sa kabilang linya. Habang hinihintay ang resulta ng investigasyon, hindi mapakali si Morocco. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang mukha ni Grace, ang peklat nito, at ang mga alaala ng sunog. Posible kaya? Posible kayang ang babaeng pinakasalan niya dahil sa isang kontrata, ang babaeng niloko siya, ay siya ring babaeng nagligtas sa kanyang buhay noon. Hindi niya napigilan ang sarili. Kinabukasan, bumalik siya sa Barangay Mabini. Hindi siya nagpakita kay Grace. Sa halip, mula sa malayo, pinanood niya ito. Nakita niya kung paano ito ngumiti sa mga batang lansangan na lumalapit sa butika. Nakita niya kung paano nito inalalayan ang isang matandang babae na hirap ng maglakad. Nakita niya ang kabaitan sa mga mata nito, ang sinseridad sa bawat kilos. Ito ba ang babaeng nanloko sa kanya? O ito ang babaeng may gininto ang puso na nagtago sa likod ng isang kasinungalingan dahil sa desperasyon? Ang Grace na nakikita niya ngayon ay ibang-iba sa Glenda na una niyang nakilala, ang maarte, ang materyosa, ang palaging nagrereklamo. Si Grace, kahit may peklat, ay may kakaibang ganda. Isang gandang hindi nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa kabutihan ng kanyang kalooban. Nang makumpirma ni Alfred ang mga detalye mula sa hospital records, na may isang batang babae nga na nagngangalang Grace Alcantara na nagtamo ng paso sa mukha, habang inililigtas ang isang batang lalaki na nagngangalang Morocco Villarreal mula sa isang sunog, hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Morocco. Pinuntahan niya ang bahay ni na Grace. Ang simpleng bahay na iyon sa Barangay Mabini na malayong malayo sa karangyaan ng kanyang mansyon. Kumatok siya sa pinto. Si Aling Martha, ang ina ni Grace, ang nagbukas. Nagulat ito nang makita siya. Villarreal, anong ginagawa niyo rito? Tanong nito, halatang kinakabahan. Nasaan si lola ninyo? Diretsong tanong ni Morocco, hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Itinuro ni Aling Martha ang isang silid. Pumasok si Morocco. Nakita niya si Lola Belen, nakahiga sa isang simpleng papag, pero may ngiti sa mga labi nang makita siya. Iho! Morocco, napadalaw ka, mahinang sabi ni Lola Belen. Lumapit si Morocco at umupo sa isang maliit na upuan sa tabi ng papag. Tinitigan niya ang matanda. Lola, may itatanong po sana ako sa inyo. Mahalaga po ito. Tumango si Lola Belen, hinihintay ang kanyang sasabihin. Si Grace po, siya po ba yung batang babae na nanagligtas sa akin sa sunog noon? Nakita ni Morocco ang pagkagulat sa mga mata ni Lola Belen na agad ding napalitan ng isang malungkot na ngiti. Hindi ito sumagot agad. Sa halip, dahan-dahan nitong inabot ang isang maliit na bowl na yari sa kahoy na nasa tabi ng kanyang higaan. Nanginginig ang mga kamay nito habang binubuksan iyon. Mula sa loob, kinuha nito ang isang bagay na nakabalot sa isang lumang tela. Dahan-dahan nitong inalis ang pagkakatupi ng tela at inilabas ang isang maliit na panyo. Ang panyo ay lumana, medyo naninilaw na ang kulay at may mga bahid ng sunog sa gilid. Pero sa gitna nito may borda, isang maliit na letrang T. Ito, sabi ni Lola Belen, ang boses ay bahagyang nanginginig habang iniaabot ang panyo kay Morocco. Ito ang naiwan sa kamay ni Grace pagkatapos ng sunog na yon. Panyo mo raw ito, iho. Hawak-hawak niya ito nang mahigpit nang matagpuan sila. Sabi niya, ibabalik niya raw sa'yo balang araw. Tinitigan ni Morocco ang panyo. Ang letrang T, D. Ang panyong iyon. Naalala niya. Regalo iyon sa kanya ng kanyang yumaong ina noong bata pa siya. Palagi niya iyong daladala. At noong araw ng sunog nawala iyon. Ang lahat ay biglang naglinaw. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo. Si Grace. Ang babaeng may peklat. Ang babaeng pinakasalan niya ng sapilitan. Ang babaeng niloko siya. Siya rin pala ang batang babae na minsang nagligtas ng kanyang buhay. Ang anghel na tagapagligtas niya. Isang matinding emosyon ang bumalot sa puso ni Morocco.
gulat, pagkalito, pagsisisi, at higit sa lahat pag-asa. Ang babaeng matagal na niyang hinahanap, ang babaeng hindi niya makalimutan kahit lumipas pa ang maraming taon, ay nasa harapan lang pala niya. Ngunit sa halip na pasalamatan, nasaktan niya ito. Hinusgahan. Iniwan. Bakit hindi niyo sinabi agad, Lola? Tanong ni Morocco, ang boses ay puno ng hinanakit, hindi sa matanda, kundi sa sarili niya. Bakit hinayaan niyong mangyari ang lahat ng ito? Umiling si Lola Belen, may namumuong luha sa kanyang mga mata. Hindi madali, iho. Ang peklat na iyan naging marka na ng maraming sakit at pangutya para kay Grace. Ayaw na niyang balikan pa ang nakaraan. At ang pamilya may sarili silang mga dahilan. Naintindihan ni Morocco. Ang takot ni Grace na mahusgahan ulit. Ang desperasyon ng pamilya nito. Ngunit wala na siyang pakialam doon ngayon. Ang mahalaga, alam na niya ang totoo. Tumayo si Morocco, hawak pa rin ang panyo. Tumingin siya kay Lola Belen. Lola, maraming salamat po. Kailangan ko na pong umalis. May kailangan lang akong gawin. Hindi na niya hinintay pa ang sagot ng matanda. Mabilis siyang lumabas ng silid, lumabas ng bahay. Ang isip niya ipuno ng mga plano. Kailangan niyang makita si Grace. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang itama ang lahat. Ang babaeng inakala niyang manloloko ay siya palang bayani ng kanyang nakaraan. Ang peklat na minsan niyang kinasuklaman ay simbolo pala ng katapangan at pagmamahal. Habang nagmamaneho siya palayo sa Barangay Mabini, isang tanong ang paulit-ulit na bumubuo sa kanyang isipan, paano niya sasabihin kay Grace ang lahat? Paano niya hihingin ang kapatawaran nito matapos ang lahat ng sakit na naidulot niya? Pero isa lang ang sigurado siya. Hindi na niya hahayaang mawala pa ulit si Grace sa buhay niya. Hahanapin niya ito at gagawin niya ang lahat para makabawi sa kanyang mga pagkakamali. Ang pag-asa ay muling sumibol sa puso ni Morocco. Isang pag-asang mas matibay, mas maliwanag. Dahil ngayon, alam na niya kung sino talaga ang babaeng itinitibok ng kanyang puso. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa labas na ng botika si Morocco. Hinihintay niya si Grace. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas, pinaghalong kaba, pananabik at matinding pagsisisi. Kagabi, pagkatapos niyang makausap si Lola Belen, hindi siya nakatulog. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang lahat, ang sunog, ang peklat, ang kasinungalingan, ang sakit na naidulot niya kay Grace. Nang makita niyang paparating na si Grace, naglalakad ng mag-isa, suot ang simpleng uniforme ng botika, parang may kung anong humaplos sa puso niya. Ang babaeng ito, na dumaan sa napakaraming pagsubok, ay nananatiling matatag. Ang peklat sa mukha nito, na dati tinitingnan niya ng may pagdududa at pandidiri, ngayon ay nakikita niya bilang isang simbolo ng katapangan. Nang makita siya ni Grace na nakatayo sa labas ng botika, kitang-kita ang gulat sa mukha nito. Huminto ito sa paglalakad, tila nag-aalinlangan kung tutuloy pa ba o hindi. Lumapit si Morocco, dala ang scarf na naiwan ni Grace sa mansyon. Ang scarf na dati nagsisilbing takip nito, ang scarf na naging saksi sa kanilang mga lihim at sakit. Grace, tawag niya, ang boses ay malumanay, puno ng emosyon. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya ito sa tunay nitong pangalan ng harapan, nang alam na niya ang lahat. Napatingin si Grace sa kanya, ang mga matay puno ng pagtataka at marahil, kaunting takot pa rin. Hindi ito nagsalita. Iniabot ni Morocco ang scarf. Naiwan mo to. Tiningnan ni Grace ang scarf, pagkatapos ay sa kanya. May bakas ng lungkot sa mga mata nito. Salamat, mahina nitong sabi, sabay abot sa scarf. Akmang isusuot na sana niya ito, gaya ng dati niyang ginagawa, nang pigilan siya ni Morocco. Huwag mo na iyang isuot muli, sabi ni Morocco, ang boses ay may diin ngunit malambing. Hinawakan niya ang kamay ni Grace na may hawak sa scarf. Ang init ng kanilang mga palad ay muling nagdampi. Hindi mo kailangang magtago, Grace. Lalo na sa akin. Napatingin si Grace sa kanya, ang mga mata ay nagtatanong. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Morocco, ang pagsisisi. Patawad, Grace, sabi ni Morocco, ang boses ay basag. Patawad kung nasaktan kita. Patawad kung hinusgahan kita. Patawad, hindi ko alam. Hindi ko alam na ikaw pala yon. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Grace. Hindi dahil sa sakit,
kundi dahil sa gulat at sa bigat ng emosyong nararamdaman niya. Ang lalaking minsan niyang kinatakutan at kinamuhian dahil sa lamig nito, ngayon ay nasa harapan niya, humihingi ng tawad. Morocco, yun lang ang nasabi niya, ang boses ay nanginginig. Alam ko na ang lahat, Grace, patuloy ni Morocco. Ang tungkol sa sunog, ang tungkol sa pagligtas mo sa akin noon. Lola Belen told me everything. Pinakita niya sa akin ang panyo. Mas lalong bumuhos ang mga luha ni Grace. Ang katotohanang alam na ni Morocco ang lahat ay parang isang malaking bato na naalis sa kanyang dibdib, ngunit kasabay nito ay ang takot. Ano na ang mangyayari ngayon? Kaya pala, bulong ni Grace habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Kaya pala yun ang sinabi mo sa card. Salamat sa pagliligtas. Tumango si Morocco. Grace, ikaw ang matagal ko nang hinahanap. Ikaw ang anghel na tagapagligtas ko. Pero naging bulag ako. Naging manhid. Ang peklat na iyan, hinawakan niya ng marahan ang pisngi ni Grace, malapit sa peklat. Ang peklat na iyan, hindi iyan simbolo ng kapangitan, Grace. Simbolo iyan ng katapangan mo. Ng kabutihan mo. Umiling si Grace habang patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Hindi, Morocco. Hindi mo naiintindihan. Anong hindi ko naiintindihan, Grace? Tanong ni Morocco, naguguluhan. Handa akong itama ang lahat. Handa akong bumawi sa'yo. It's not about the scar, Morocco, sabi ni Grace, ang boses ay puno ng sakit. It's not just about what you see on Ainsley's face. It's about my heart. Tumingin siya kay Morocco, ang mga matay puno ng pait. Niloko kita, Morocco. Nagsinungaling ako. Nagpanggap ako. Paano mo ako mapapatawad para doon? Paano mo ako mamahalin kung sa simula pa lang, kasinungalingan na ang lahat? Natigilan si Morocco. Ang mga salita ni Grace ay tumama sa kanya. Nagsinungaling ito. Pero may dahilan. At ang dahilan na yon, kahit paano, ay naiintindihan niya. Grace, alam kong nagkamali ka, sabi ni Morocco, hinawakan ang dalawang kamay ni Grace. Pero naiintindihan ko kung bakit mo nagawa yon. At ako rin ang may kasalanan. Kung naging mas bukas lang sana ako, kung hindi ako naging masyadong malamig at mapanghusgad. Pero hindi na maibabalik ang nakaraan, Morocco, putol ni Grace. Ang sakit nandito na. Itinuro niya ang kanyang dibdib. At kahit pasabihin mong pinapatawad mo ako, hindi ko alam kung kaya kong patawarin ang sarili ko. Hindi ako karapat-dapat sa'yo, Morocco. Hindi ako ang babaeng para sa'yo. Akmang bibitawan na ni Grace ang mga kamay ni Morocco nang biglang may sumulpot sa kanilang likuran. Morocco, darling. Kanina pa kita hinahanap. Sabay silang napalingon ni Morocco. Nakatayo roon si Glenda, nakangiti ng malapad, suot ang isa sa kanyang mga mamahaling damit. Agad itong lumapit kay Morocco at kumapit sa braso nito, na para bang sila ang magkasintahan. Napatingin si Glenda kay Grace at ang ngiti sa labi nito ay biglang nawala, napalitan ng pang-inis. Oh, it's you. Anong ginagawa mo dito, ate? Istorbo ka na naman ba sa amin ni Morocco? Hindi nakapagsalita si Grace. Ang biglaang pagdating ni Glenda ay parang isang sampal na gumising sa kanya mula sa isang panaginip. Ang lahat ng sinabi ni Morocco, ang lahat ng pag-asa na unti-unting sumisibol sa puso niya, ay biglang naglaho. Ito ang katotohanan. Si Glenda ang dapat na narito, hindi siya. Si Morocco naman, halatang nagulat at nainis sa biglaang pagsulpot ni Glenda. Agad niyang inalis ang pagkakahawak nito sa kanyang braso. Glenda, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Morocco, ang boses ay malamig at may diin. Darling naman, syempre binibisita kita, sagot ni Glenda, na para bang walang napapansing tensyon. Nabalitaan ko kasing lagi ka raw nandito sa area na to, so, I thought, that will not surprise you. Umiti ito ng matamis kay Morocco, bago muling ibinaling ang tingin kay Grace, na maihalong pangmamata. At mukhang nataming pa ako, no? May reunion yata kayo ng ex? Ang salitang ex ay tumarak sa puso ni Grace. Nga pala. Kahit ano pang sabihin ni Morocco, ang kasal nila ay peke. At ngayon, alam na niya ang totoo. Tapos na ang lahat. Umalis ka na, Glenda, mariing sabi ni Morocco, ang mga mata ay nakatutok kay Glenda, puno ng babala. Bakit naman ako aalis, Morocco?
Hindi ba dapat siya ang umalis? Tanong ni Glenda, itinuro si Grace. Siya naman itong extra lang dito, di ba? Nakakagulo lang siya sa atin. Sinabi ko nang umalis ka na, ulit ni Morocco, ang boses ay mas tumaas na. Pero si Glenda parang walang narinig. Lumapit pa ito kay Grace, tinitigan ito mula ulo hanggang paa. Alam mo, ate, hangarin ako sa kapal ng mukha mo, no? Matapos mong sirain ang lahat, may gana ka pa ring magpakita kay Morocco. Hindi ka ba nahihiya sa mukha mo? Hindi na napigilan ni Grace ang sarili. Ang sakit na nararamdaman niya ay napalitan ng galit. Tumigil ka na, Glenda. Wala kang alam sa mga nangyari. Oh, really? Sarkastikong sagot ni Glenda. Ang alam ko lang, niloko mo kaming lahat. Pinaniwala mo si Morocco na ikaw ako. At para saan? Para sa pera, di ba? How pathetic. Hindi yan totoo, sigaw ni Grace. Tama na, sigaw ni Morocco, pumagit na sa kanilang dalawa. Tiningnan niya si Glenda ng masama. Wala kang karapatang pagsalitaan si Grace ng ganyan. Bakit, Morocco? Kakampihan mo pa iyang manlolokong iyan, tanong ni Glenda, hindi makapaniwala. Ako ang fiancé mo. Ako ang dapat mong piliin. Ang mga salitang fiancé at piliin ay muling nagpabigat sa dibdib ni Grace. Tama si Glenda. Kahit ano pa ang nalaman ni Morocco tungkol sa nakaraan, ang kasalukuyan ay si Glenda ang nararapat para sa kanya. Isang babaeng maganda, walang peklat at hindi manloloko. Napayuko si Grace. Ang mga luha na kanina ipinipigilan niya ay muling tumulo. Ang sakit ay bumalik, mas matindi pa kaysa dati. Morocco, mahina niyang sabi, hindi makatingin sa kanya. Tama si Glenda. Siguro nga mas mabuti kung lalayo na lang ako. Tumingin si Morocco kay Grace, ang mga matay puno ng sakit at pag-aalala. Nakita niya ang pagdurog ng puso nito. Nakita niya ang pagkawala ng pag-asa sa mga mata nito. Gusto niyang sabihin na mali ito, na hindi niya ito hahayaang umalis. Pero ang presensya ni Glenda, ang mga salitang binitiwan nito, ay nagpagulo sa sitwasyon. Si Glenda naman, nang makita ang reaksyon ni Grace, ay ngumisi ng tagumpay. Lumapit ito kay Morocco at muling kumapit sa braso nito, mas mahigpit ngayon. See, darling. She knows her place. Tayo ang para sa isa't isa. Tiningnan ni Morocco si Grace, ang mga matay puno ng lungkot at pagsisisi. Gusto niyang alisin ang kamay ni Glenda, gusto niyang yakapin si Grace at sabihing hindi siya papayag. Pero bago pa siya makapagsalita, tumalikod na si Grace at mabilis na naglakad palayo, papasok sa botika, iniwan silang dalawa ni Glenda. Ang puso ni Morocco ay parang piniga. Nakatingin lang siya sa likod ni Grace habang ito'y nagmamadaling pumasok sa botika. Tila ba bawat hakbang nito palayo ay isang tinik na lalong bumabaon sa kanyang dibdib. Ang mga salitang gusto niyang sabihin, ang mga yakap na gusto niyang ibigay, lahat ay naipit sa kanyang lalamunan, hindi makawala. Naramdaman niya ang paghigpit ng kapit ni Glenda sa kanyang braso. Hayaan mo na siya, Morocco. She's not worth it, masaya na tayo, di ba? Finally, wala nang istorbo. Ang mga salita ni Glenda ay parang langis na lalong nagpaalab sa galit na namumuo sa kalooban ni Morocco. Humarap siya kay Glenda, ang mga mata ay nanlilisik. Marahas niyang inalis ang kamay nito sa kanyang braso. Worth it, ulit ni Morocco, ang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. Wala kang alam sa kung ano ang worth it, Glenda. At lalong wala kang alam tungkol kay Grace. Natigilan si Glenda sa biglaang pagbabago ng ekspresyon ni Morocco. Ang kaninang ngiti sa kanyang labi ay napalitan ng pagtataka at kaunting takot. Morocco, anong sinasabi mo? Ang sinasabi ko, Glenda, sabi ni Morocco, bawat salita ay may diin ay tapos na tayo. Kung ano man ang namamagitan sa atin, o kung ano man ang inaakala mong namamagitan sa atin, tapos na. Nanlaki ang mga mata ni Glenda. Ano? Pero ang kontrata. Ang kasal. Paano na ang pamilya namin? Ang kontrata ay sa pagitan ng kumpanya ko at ng pamilya ninyo, Glenda. Hindi kasama doon ang personal kong buhay, matigas na sabi ni Morocco. At ang kasal na pinasok ko ay kasama si Grace, hindi ikaw. Kahit pa sabihing nagsinungaling siya, siya ang asawa ko sa mata ng batas, at higit sa lahat, sa mata ko. Hindi makapaniwala si Glenda sa mga naririnig. Pero niloko ka niya. May peklat siya.
Hindi siya ang babaeng gusto mo. Ang peklat na yan, Glenda, sabi ni Morocco, ang boses ay bahagyang lumambot ng maalala si Grace, ay mas maganda pa kaysa sa anumang kagandahang panlabas na ipinagmamalaki mo. Dahil ang peklat na iyan ay simbolo ng isang bagay na hinding-hindi mo maiintindihan, ang tunay na katapangan at pagmamahal. Tumalikod si Morocco kay Glenda, hindi na hinintay pa ang sagot nito. Kailangan niyang sandan si Grace. Kailangan niyang ipaliwanag ang lahat. Hindi niya hahayaang matapos ang araw na ito nang may galit at sakit sa puso ni Grace. Iniwan niyang tulala si Glenda sa labas ng botika, hindi makapaniwala sa mga nangyari. Ang lalaking inaakala niyang sa kanya na, ang lalaking pinangarap niya, ay mas pinili pa ang kapatid niyang may peklat. Ang galit at inggit ay lalong sumidhi sa kanyang puso. Samantala, sa loob ng botika, si Grace ay nagmamadaling pumasok sa maliit na stockroom sa likod. Doon, sa gitna ng mga kahon ng gamot, napaupo siya sa sahig at humagulgol ng malakas. Ang sakit ay hindi na niya kayang pigilan. Ang mga salita ni Glenda, ang tingin ni Morocco, ang bigat ng katotohanan, lahat ay parang isang malaking alon na lumulunod sa kanya. Bakit kailangang mangyari pa to? Tanong niya sa sarili, habang pinupunasan ang walang tigil na pag-agos ng kanyang mga luha. Akala ko may pag-asa na. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng stockroom. Akala niya si Aling Nena. Pero nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya si Morocco, nakatayo sa may pintuan, ang mga mata ay puno ng lungkot at determinasyon. Agad na pinunasan ni Grace ang kanyang mga luha at sinubukang tumayo. Morocco, anong ginagawa mo dito? Dapat umalis ka na. Kasama mo si Glenda. Lumapit si Morocco sa kanya, dahan-dahan, na para bang natatakot siyang baka tumakbo ulit ito. Lumuhod siya sa harapan ni Grace, katulad ng ginawa niya noong unang beses niyang sinubukang alisin ang takip nito. Grace, sabi niya, ang boses ay malambing. Pakinggan mo ako, please. Yumiling si Grace. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Morocco. Malinaw na ang lahat. Si Glenda ang para sa'yo. Ako lang ang nanggugulo. Hindi totoo yan, Grace, mariing sabi ni Morocco. Hinawakan niya ang mga kamay ni Grace. Ikaw ang gusto ko. Ikaw ang mahal ko. Natigilan si Grace. Ang mga salitang iyon, mahal ko. Totoo ba ang naririnig niya? O panaginip lang ba ito? Pero si Glenda di. Wala na kami ni Glenda, putol ni Morocco. Matagal lang dapat tapos ang kung anumang namamagitan sa amin, o kung anumang inaakala niyang meron kami. Ikaw, Grace. Ikaw lang. Tinitigan ni Grace si Morocco, sinusubukang basahin ang katotohanan sa kanyang mga mata. Nakita niya ang sinseridad doon, ang pagmamahal. Pero ang takot at ang sakit ay naroon pa rin. Hindi ko alam, Morocco, sabi ni Grace, ang boses ay halos pabulong na lang. Ang hirap maniwala. Matapos ang lahat ni. Alam ko, sabi ni Morocco. Alam kong nasaktan kita. Alam kong marami akong pagkakamali. Pero bigyan mo ako ng pagkakataon, Grace. Bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan sa iyo na totoo ang lahat ng sinasabi ko. Bigyan mo ako ng pagkakataon na mahalin ka ng tama. Ang mga luha ay muling tumulo sa mga mata ni Grace, ngunit ngayon may kasama na itong bahagyang ngiti. Isang ngiti ng pag-asa, ng pangamba, ng isang pusong unti-unting natututong magtiwala muli. Hindi pa rin niya alam kung ano ang kahihinatnan ng lahat. Pero sa sandaling iyon, habang nakatingin sa mga mata ni Morocco, handa siyang sumugal. Handa siyang bigyan ng pagkakataon ang kanilang pag-ibig, kahit pagaano kahirap ang daan. Ang mga sumunod na araw matapos ang pag-uusap nila ni Grace sa stockroom ng botika, ay naging puno ng pag-asa at kaunting pangamba para kay Morocco. Alam niyang hindi magiging madali ang daan para makuha muli ang buong tiwala ni Grace, at lalo na, para ipaglaban ang pagmamahalan nila sa harap ng lahat. Ngunit desidido siya. Hindi na niya papakawalan pa si Grace. Ang unang hakbang, harapin si Glenda at ang pamilya Alcantara. Pinatawag ni Morocco si Glenda sa kanyang opisina. Ang dating kumpiyansa at kaartehan ni Glenda ay napalitan ng pag-aalala nang makita ang seryosong mukha ni Morocco. Morocco, please pag-usapan natin to, pakiusap ni Glenda, ang boses ay nanginginig. Hindi ko sinasadyang. Nagulat lang ako. Pero mahal kita, Morocco. Handa akong magbago para sa'yo.
Yumiling si Morocco. Glenda, tapos na tayo. Walang tayo. Ang kasunduan natin o ng pamilya natin ay tungkol sa negosyo. Hindi kasama doon ang puso ko. Pero paano na ang reputasyon natin? Ang mga sasabihin ng tao, halos maiyak na sabi ni Glenda. Ang reputasyon ay kayang ayusin, Glenda. Ang isang pusong nasaktan at niloko, mas mahirap yon, mariing sabi ni Morocco. At tungkol sa sasabihin ng tao, wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin ay si Grace. Walang nagawa si Glenda kundi ang umiyak. Alam niyang tapos na talaga. Ang pangarap niyang maging Eric Villarreal ay gumuho na. Ang sunod na hinarap ni Morocco ay sina Aling Martha at Mang Ramon, ang mga magulang ni Grace. Sa una, galit at pangamba ang naramdaman ng mag-asawa. Inakala nilang sisirain ni Morocco ang kanilang pamilya dahil sa panlolokong ginawa nila. Ngunit nagulat sila sa sinabi ni Morocco. Hindi po ako naparito para manumbat o makipag-away, panimula ni Morocco, kalmado ngunit may diin. Naparito po ako para sabihin sa inyo na mahal ko si Grace. At gusto ko siyang pakasalan ulit sa pagkakataong ito ng tama at tapat. Natigilan ang mag-asawa. Si Aling Martha ay napahawak sa kanyang dibdib, hindi makapaniwala. Si Mang Ramon naman ay napayuko, nahihiya. Pero ang ginawa namin sa iyo, Jimmy Villarreal, nautal na sabi ni Aling Martha. Alam ko po ang ginawa ninyo, sabi ni Morocco. At hindi ko po sinasabing tama yon. Pero naiintindihan ko po kung bakit ninyo nagawa. At si Grace wala siyang kasalanan. Napilitan lang siya. Tumingin siya sa kanilang dalawa. Ang hinihiling ko lang po ay ang basbas ninyo. At ang pangako na susuportahan ninyo kami ni Grace. Walang naisagot agad ang mag-asawa. Matagal na katahimikan ang namayani bago nagsalita si Mang Ramon, ang boses ay basag. Patawarin mo kami, iho. Patawarin mo kami sa nagawa namin sa'yo at lalo na kay Grace. Tumango si Morocco. Ang mahalaga po ngayon ay ang kinabukasan namin ni Grace. Ang pinakamalaking hamon para kay Morocco ay ang harapin ang board of directors ng kanyang kumpanya at ang buong publiko. Nabalitaan na ng marami ang tungkol sa hiwalayan nila ni Glenda at ang mga chismis ay nagsimula ng kumalat. Sa isang biglaang anunsyo ng stockholders meeting, naghanda si Morocco. Alam niyang marami ang magtatanong, marami ang husga. Pero handa siya. Para kay Grace. Sa araw ng meeting, puno ang conference hall. Naroon ang mga board members, mga major stockholders, at ang media. Nang tumayo si Morocco sa podium, ang lahat ay natahimik. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula niya. Alam kong marami kayong katanungan tungkol sa mga nangyayari sa aking personal na buhay. At nandito ako ngayon para sagutin ang lahat ng iyon ng tapat at walang pagkukunwari. Huminga siya ng malalim. Ang babaeng pinakasalan ko, ang babaeng minamahal ko, ay si Grace Alcantara. Hindi si Glenda Alcantara. Nagkaroon ng bulungan sa buong hall. Ang iba'y nagulat, ang iba'y hindi makapaniwala. Nagkaroon ng pagkakamali. Nagkaroon ng panlilinlang. Ngunit ang panlilinlang na iyon ay hindi kagagawa ni Grace. Siya ay biktima lamang ng mga pangyayari ng desperasyon ng kanyang pamilya. Ikinuwento ni Morocco ang lahat, ang tungkol sa kontrata, ang pagpapanggap, at ang pinakamahalaga, ang tungkol sa sunog noon at kung paano siya iniligtas ni Grace. Ipinakita niya ang lumang panyo na may bordang teeth. Ang babaeng ito, sabi ni Morocco, habang ipinapakita sa screen ang isang larawan ni Grace na kuha niya nang hindi nito alam, isang larawan kung saan nakangiti ito habang nag-aalaga ng isang halaman, ang babaeng ito na may peklat sa mukha, ay mas matapang at mas may gininto ang puso kaysa kaninuman sa ating lahat. Ang peklat na iyan, patuloy niya, ang boses ay puno ng pagmamahal at paghanga, ay hindi simbolo ng kapangitan. Simbolo iyan ng kanyang kabayanihan. Simbolo iyan ng kanyang pagmamahal. Tumingin siya sa mga tao sa hall. Maaaring husgahan ninyo ako. Maaaring husgahan ninyo siya. Pero hindi ninyo mababago ang katotohanan na mahal ko siya. At siya ang pipiliin ko, paulit-ulit. Sa likod ng peklat na iyan, sabi ni Morocco, ang boses ay nanginginig na sa emosyon, may puso kang mas maganda pa sa lahat, Grace. At hinding-hindi kita ipagpapalit. Sa likod ng entablado, sa isang madilim na sulok, nakatayo si Grace. Dinala siya roon ni Alfred, ang assistant ni Morocco, nang hindi niya alam kung bakit.
Narinig niya ang lahat ng sinabi ni Morocco. Ang bawat salita ay tumago sa kanyang puso. Ang mga luha ay muling bumuhos sa kanyang mga mata, ngunit ngayon, ito ay mga luha ng kaligayahan, ng pasasalamat, ng pag-ibig na hindi niya akalaing posible. Ang lalaking minsan niyang kinatakutan, ang lalaking minsan niyang inakalang manhid at walang puso, ay ipinaglalaban siya ngayon sa harap ng buong mundo. Nang matapos magsalita si Morocco, nagkaroon ng katahimikan sa hall. Pagkatapos, isang tao ang pumalakpak. Sinundan pa ng isa, hanggang sa ang buong hall ay napuno na ng palakpakan. Ang iba'y naiiyak, ang iba'y nakangiti. Ang kwento ng pag-ibig nila ni Morocco, ang kwento ng katapangan ni Grace, ay umantig sa puso ng marami. Hinawakan ni Morocco ang mikropono. At ngayon, gusto kong ipakilala sa inyo ang babaeng nagligtas sa akin noon, ang babaeng nagpabago sa akin ngayon, ang babaeng pakakasalan ko ulit ang aking si Grace. Lumingon si Morocco sa likod ng entablado, hinahanap si Grace. Nakita niya itong nakatayo roon, umiiyak. Ngumiti siya at inilahad ang kanyang kamay. Si Grace, nanginginig pa rin ngunit may ngiti na sa labi, ay dahan-dahang lumakad palapit kay Morocco, tinanggap ang kamay nito. Sa pagharap nila sa mga tao, hawak kamay, alam nilang ito na ang simula ng kanilang tunay na sila. Isang pag-ibig na sinubok ng kasinungalingan, ngunit pinatatag ng katotohanan at pinagbuklod ng isang peklat na simbolo ng kabayanihan. Mga minamahal kong mambabasa. Una sa lahat, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni na Grace at Morocco. Ang bawat minuto na inilaan ninyo para basahin ang bawat kabanata, ang bawat emosyon na naramdaman ninyo kasabay ng mga tauhan, lahat ng iyon ay lubos kong pinapahalagahan. Kayong mga mambabasa ang nagbibigay buhay at kulay sa anumang akdang isinusulat. Habang isinusulat ko ang babaeng may peklat, hindi ko maiwasang madala sa mga emosyon ng aking mga karakter. Naramdaman ko ang takot at hiya ni Grace, ang galit at pagkalito ni Morocco, ang sakit ng pagtataksil, at ang tamis ng pagpapatawad at pag-ibig. Isang roller coaster ng damdamin kung maituturing. Nais kong lumikha ng isang kwentong hindi lamang kikiligin ang inyong mga puso, kundi aantig din sa mas malalim na aspeto ng ating pagkatao. Sa likod ng mga romansa at drama, nais kong iparating ang ilang mahahalagang mensahe. Una, ang tunay na kagandahan ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo. Ang peklat ni Grace, na simbolo ng kanyang masakit na nakaraan, ay siya ring naging simbolo ng kanyang katapangan at ng busilak niyang puso. Naway matutunan nating tingnan ang isang tao lampas sa kung ano ang nakikita ng ating mga mata. Pangalawa, ang pag-ibig ay may kakayahang maghilom. Kahit gaano pa kalalim ang sugat na naidulot ng kasinungalingan at pagtataksil, ang tunay na pagmamahal, na may kasamang pag-unawa at pagpapatawad, ay kayang ayusin ang anumang nasira. Ang pag-ibig ni na Grace at Morocco ay hindi perpekto, ngunit ito'y totoo, isang pag-ibig na lumago mula sa mga pagkakamali at pinatatag ng mga pagsubok. At panghuli, ang kahalagahan ng pagpapatawad, hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa ating sarili. Lahat tayo ay nagkakamali. Lahat tayo ay may mga daladalang peklat, literal man o hindi. Ngunit ang mahalaga ay kung paano tayo babangon mula sa mga pagkakamaling iyon at kung paano natin haharapin ang bukas ng may pag-asa at tapang. Kung kayo man ay naantig, napangiti, napaiyak, o napaisip sa kwentong ito, lubos ko iyong ikagagala. Hinihikayat ko kayong ibahagi ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan, pamilya, o sinumang sa tingin ninyo ay maaaring makakuha ng inspirasyon mula rito. At syempre, huwag kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga komento, saloobin, o anumang pumasok sa inyong isipan matapos basahin ang kwento. Ang inyong mga mensahe ay nagsisilbing inspirasyon at gabay sa akin bilang isang manunulat. Napakahalaga ng inyong tinig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod pang kwento. Naway patuloy tayong maniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig, pag-asa, at pagpapatawad. Nagmamahal. Ang inyong manunulat.